Welcome back again to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Scarborough Town. Puntahan natin si Marvin dun sa Old Navy. Natingin-tingin lang siya kasi may nakasale. Last day ni Marvin ngayon sa school. Ililibre ko siya. Libre natin kasi lulungkot daw siya. Okay, let's go. Puntahan natin siya. Nandun lang naman yung Old Navy. Ayun pala. Baka nasa loob pa siya kasi kanina nung pababa na ako, sabi niya nandito siya sa loob. Nag-send siya ng picture nung parang slacks na gray, $30. Tapos nabili niya ata yun sa... Ay, ito na pala yung bebe ko. Hindi mo ako tinatawag. Saan ka pupunta? Saan? So, Urban Planet? Tingin tayo? Okay, let's go. Hala, ang ganda ng mga summer outfit, bebe, oh. Pag maliit na yung tiyan ko, gagayahin mo yung ano? Yung nakita mo sa TikTok. Ano? Ayaw mo try? Para saan ba yun? Sa graduation mo? Nandito kami ngayon sa food court, guys. Delivery ko si Marvin ng food. Wow. Libre. Pipili mo na siya ng gusto niya. Gusto ko sana Jollibee. Gusto ko sana mag-Korean tayo eh. Kasi last day mo ngayon eh. Janjale. Bukas yun. Oh, Sabado. Alam mo, may party ng Sabado. Okay guys, sumakit ulit kami ni Marvin para umorder ng Jollibee ko. Tapos si Marvin sa baba. 360. Order muna ako. Andito si Marvin, kasama ko naman siya. Yee! Gwapo. Yung Mountain Dew. Ayun, okay na yan. Ayoko na masyado madaming yelo. Bali yung binili ko, guys, yung yung 2 pieces na chicken na may rice. Nasa siya, $12 plus tax pa yan. So, bababa na tayo, guys. Order si Marvin dun sa 360. Ayan na. Wow, combo to. Dalawang ulam, ah. Combo to. Dalawang ulam mo. Ano yung ulam mo isa? Hindi, yan. One veggie, one meat. Ah, veggie? Uy, veggie. Charing. Away yan. Mas gusto ko to. Yeah, Kung ito sana kakain ako niya na parang chop suey. Bang bang. Paborito ni Marvin, guys. Ba, ang dami ng serving nila ngayon, ha? Punong-puno, oh. Ang dami ng serving nila ngayon, guys. Ito na yung order ni Marvin. Ang dami ng serving nila ngayon. Parang nanibaga ako ngayon na lang uli. Konti lang ang tao ngayon. Kaya dito na lang kami, guys. Yeah. Kain na! Gutom na ako. Egg lang ako ngayong araw, eh. water pa na ako. Coffee. Oh, diet. Sabi ng mama kanina ka-video call ko, wow, itlog lang. Ito guys, oh, ang bango. Ang bango ng chicken, lalo na yung gravy. Oh, yung tissue, sayang. Ayan, gravy. Tapos may kasama na siyang soft drinks. Tingnan niyo yung serving nung kay Marvin, guys. Ang dami. Ngayon na lang uli yan. Wow, ang dami. Tuwa siya. Siyempre, Ang dami, oo nga. Nakakahon ulit yung business na. Lumalakas na uli kasi ang dami na ng serving. Kasi last year nung nagtaas na ng presyo, umunti yung serving nila. Pero hindi sila nagdagdag ng yung Daming kanin nga presyo. Ang dami nga. Nasa ulam, ang dami. Nandito kami sa Walmart ngayon, guys. Pakita mo yung bibili natin. Yan, kukuha kami ng mayo para dun sa aming salad. Tapos honey, bebe. Saan ka ba bumili dati? Yung honey natin, isang beses pa yung tayo bumili eh. Sulit naman, lagi natin ginagamit yun eh. May konting tira bago ma-expired. Kanina guys, nandun na kami sa may pinto ng Walmart, papasok dito. May lumapit sa amin. Nalimutan ko yung name niya. Ken Clen ata. Parang ganun yung niya. Tapos, sorry na kuya. Tapos, yun, sinabi niya na sa Pilipinas pa lang daw siya, nanonood na siya ng vlog namin. Pati yung parents din daw niya. Nagpa-picture siya sa amin eh. Nasa hospitality siya, di ba ba yung program na kinuha niya. Nitong December lang siya dumating, winter intake. Naka-sale yung Nutella. Ay, hindi pala. $5 nga lang pala yung $6 may get. Fake. Ba't kasi nakalagay, naka-sale, nakapula. So, ayan guys. Tapos nagpaalam din kami sa kanya kasi papasok kami. May kasama siya eh. Dalawa sila. Nang lumapit. Nahiya ako eh. Ubus lang. Nagpa-picture sa amin. Ubus lang.
Ano, hindi tayo kukuha ng Nutella? Nutella ka na. Bagyo eh. Ay, honey. Ang laki. Ganun ba yung honey na binili natin? Maliit lang na ganito eh. Ito, oh. Di ba yan yun? Ayan, honey. Kailan? Next year? Next year pa. Tagal pa. May artificial. Ay, ito, ano ba to? Mas mura to eh. Parehas lang siya eh. Hindi. Check mo nga. 500. 75 to eh. Ay, 677. Mas maganda pala yan. Sige, yan na lang. Ayan, guys. Gusto kasi ni Marvin ng cake. Uy. Advance natin yan. Hindi, wala ka ng cake sa ano mo, sa celebration mo. Anong cake yung gusto mo, be? Pili ka na. Doon, masarap kasi medyo pricey. Medyo pricey. Ito kasi $6 lang eh. Kanina kasi meron doon slice lang na cake. Doon sa parang bakery doon. Ano tawag doon? Ang mahal, $5 mahigit ay isang slice lang. Gusto mo? Magkano yan? 12.37. Akin yung chocolate. Walang iba? Ito, sa'yo, akin ito dalawa. Ano akin? Sabi mo gusto mo cheesecake. Ano? Cheesecake din to yung mga to? Sige. Hindi ko alam. Chocolate ko na. Chocolate eh. Okay lang ako naman magbabayad eh. Sa susunod ikaw lang magbabayad. May trabaho ka na eh. Ikaw lang magbabayad ng grocery. Sa lahat. Malaki sahod mo eh. Sa'yo, rental. Naka-sale yung Lysol yan, yung sale. Para sa ano? 1 4. Ito be. Ano, kuha ka? Kuha ka na eh. Bigat na. Wala na mo nalagyan. Sige, akong kukuha. Anong mas maganda? Blue kasi lagi eh. Ito na lang blue. Yeah, ayan. May ano ka ba? Eco bag? Wala. Wala. Wala naman tayong kailangang ano yun eh. Kaya okay lang yan. Okay, wala na kaming need na bilhin guys. Magbabayad na kami ni Marvin. So let's go. Bayad na tayo. Ayan, tuwan-tuwa si Marvin. Excited ng kumain. Okay lang siya nito. Ewan ko. Kakainin natin sa food court. Sige, pwede naman. Sa food court na natin kainin. Titikim lang. Huwag mong uubusin yan ha. Konti-konti lang yan ha. Pang dessert lang. Pag ikaw nagka-full time na ikaw nang babayad lahat ha. May kunin mo yung wallet ko na sa ano ko. Yan. Magbayad ka. Wala na naman laman yung akin. Ito. Ayusin na natin to guys. So, yung nagastos namin ngayon guys, nasa $50 mahigit. Kasi kasama naman to eh. Kailangan natin yan eh. Yung Lysol, tapos yung ano yun? Mayo. Ito pang dessert lang. Tapos syempre, deserve ng bebe ko after 1 year and 4 months. 1 year and 4 months tapos na yung klase niya. So, ang intindihan nilang niya yung trabaho na lang. Trabaho na lang. May aralin ka pa ba? Wala na, di ba? Wow, French daw. Taray. Cheesecake pala yan. Kala ko cake. Pero masarap naman. Nga, hindi ko kasi na ano. Masarap siya. Ang tigas nga lang. Tigas eh. Mapuputol yung ating kutsara. Guys, so uwi na kami ni Marvin. Ang lamig ngayon, grabe. Umulan kasi kanina, pero nung pagpasok ko kaninang umaga, hindi siya umuulan. Pag out ko ngayon, galing sa work, ang lamig, ang lakas ng hangin. Ayan, ang lakas ng hangin. Kahapon, ang ganda ng weather. Ang init. Tapos bukas mainit na naman, Diyos ko, kaya tayo magkakasakit tayo ng ganito. Papalit-palit yung weather. Kaya din na kami umaambon ng konti lang naman, guys. Ganyan naman si Marvin. Malamig nga, kaya umuusok yung ating bibig. Grabe. Malamig, nakakatamad mag-gym. Di mo na ako mag-gym ngayon. Mga 3 times a week or 2 times a week. Ikaw na. Halin tayo dun ha. Guys, kakadating lang namin dito sa sa Warden. Bali may nag-approach uli pala sa amin si Kuya Jeremy. Bali nanonood daw kasi yung misis niya sa amin bago sila punta dito, tapos yun nanonood na rin siya dahil nga lagi nanonood. Oo. Bali sa amin daw sila nakakakuha ng mga ibang idea nung papunta sila dito sa Canada.
si asawa ni Kuya Jeremy, si Ate Jessica. Hello po. Nagpa-picture sa amin si Kuya, ipapakita daw niya sa misis niya. Bali, dalawa na yung nag-approach sa atin ngayong araw, no? Ano ko daw, presyon na po yung Emin, tsaka si Ron, nakita ko rin kanina. Kakaupo lang namin kanina, di ba? Kakaupo lang natin dun sa ano, trend, nung lumapit si Kuya sa amin. Tapos yung nakipagkwentuhan kami sa kanya. Kasi hospitality si Kuya. Eh, sabi namin ay maganda kung kukunin niya yung sa kitchen cook kasi skilled. Kasi doon talaga siya. Oo, kasi hospitality. Hindi daw server kasi yung inano ni Kuya. Hindi daw Nag-cook daw siya ng first job niya, cook. Tapos nasa server. Pero yung magandang tulong kasi kapag ano yung cook. Kasi dapat yun yung apply ko kasi wala talaga akong hilig sa pagluluto. Takot kasi ako dun sa ano, parang matalsikan ng mga mantika. Tapos ang init kasi dun. Ay pag mainit, medyo nawawalan ako ng ano. Para ako nasa suffocate kasi minsan gawa ng dati nag-OJT ako nun sa kitchen. Hindi ko kinaya sa init. Pero syempre sa kitchen meron naman kasing cold, may hot. Tapos mamimili ka na lang doon kung saang gusto mong department ka mapupunta, kung sa cold or sa hot. Maganda rin naman doon sa cold kasi sa cold yun yung mga ano eh, yung mga salad yung mga ginagawa nila. Guys, tapos na akong maligo. What's up, guys? Naligo na ako kasi naglampaso nga ako. Naglinis-linis ako ng konti. Tapos si Marvin nga nag-ayos dito sa sopa. So, ayun. Last day ni Marvin kanina sa school. Ilan yung subject mo kanina? Isa lang. Isa lang. Half day lang ano? Kasi yung dalawa dapat, tatlo dapat. Eh, yung isang lab kasi 2 weeks ago. Nag-lab test kami. Nag-exam na kayo? Yung isa last week. So, ngayon, isang ano lang, yung lecture. Yung alanganin pa. Yung kaninang subject. O, yun. Stress. Na-stress siya kanina kaya inilibre ko guys. Para naman medyo gumaan-gaan sa pakiramdam niya. Hindi kasi yung tinuro kasi walang lumabas. Wala daw dun sa reviewer mo, no? Lahat sila na-blanco daw kanina dahil nga wala sa reviewer nila yung mga tanong dun sa exam nila. Pero ayun, wala namang magagawa na kung iyan na talaga eh. Pero basta okay yung mga grade na hindi ka naman bagsak, di ba? Ewan ko. Baliw. So ayun guys. So last day na ni Marvin. Kamusta naman ang pakiramdam mo ng last day sa pag-aaral after 1 year and 4 months na Sarap sana sa nag-school? feeling kaso yun yung kanina nga. Kung yun, iniisip ko pa rin yun eh. Yung kanina na ano. Okay na sana eh. Yun na lang, no? Okay lang yan. Kung kailang last sem na nga, tsaka ano pa. Yung tipong first to third sem, no? Oo, chill ako nun. Patapos na. Tapos kung kailan last sem. Tsaka ano, yun nga. Ano yung mahirap? Parang nung last sem na biglang mahirap. Tinamad. Pili ka na Hindi, lang. Pero at least medyo nakaluwag ka na kasi hindi ka na wala ka namang iniintindihin. Ang dami pa. Hindi mo natatapos intindihin dito eh. Sa bagay, kasi mag-aasikaso pa kami ng requirements namin pag-apply ng PGWP namin, guys. Patrabaho. Buti na lang talaga, meron kaming kakilala na nag-apply na last 2 months, ata 3 months. Tutulungan kami para hindi na kami magbayad ng consultant or agency. Kasi talagang mahal talaga, guys. Ang laki na mababawas kahit pa paano malaki din mababawas sa ipon namin. Taray, yung asawa ko nakakaipon na ng konti. Nakakatuwa lang kasi nung last year, ubos lagi talaga yung ipon namin. Ang laman lagi na account ko, parang 500 lagi, no? Ako nga, parang 89 yung natira nung nagbayad tayo ng tuition. Hala. 89? Hindi pwede yun. 189. Hindi, umabot atang 100 plus. Kasi, 100 plus pero yun. sa sahod na kasi minimum ako. 100 eh. Sa sahod na kasi ako. Kaya sabi ko, hala, nanlambot ako. Naubos yung laman ng ano namin. Ang ipon namin ni Marvin. Padala tayo. Nung nag-tuition, saka nagpadala kami sa Pilipinas ng balikbayan box. Pero kahit pa paano, naipon naman uli, nakapag-ipon na uli kami mula nung, kailan ba tayo gumastos ng malaki? January, di ba? Nung pang balikbayan box. So, January. January nga yun. Tapos after noon, doon na, nakapag-ipon-ipon na kami ni Marvin kahit pa paano. Pag if ever may biglang kailangang emergency pera, meron naman kami madudukot at merong ipon. Kaya hindi pa rin kami yung parang chill lang sa kakagastos-gastos. Kung makikita nyo, minsan kumakain kami sa labas, binabudget din naman kahit pa paano namin yun kasi ayaw na.
Ayaw namin yung mauubos. Magbabawas lang tayo ng kaunti, pero konti lang. 'Di ba? Tulad Hindi doon. naman magandang gas kapag kain yung parang more than 50 na agad din. No? Magkano lang naman yung ginastos namin sa pagkain namin kanina, tas nag-grocery kami ng kaunti. Hindi naman wise yung gano'n na yung abot ka 100. Oo, kasi may mga gano'n na umaabot, pagkakain sa labas, aabot talaga ng 100, dalawa lang kayo, no? May ganun ba? Parang wala naman siguro. Meron. Naabot ng 100 kasi bukod-bukod pa yung mga kinakain nila. Diba minsan isang order Okay lang kung kain nyo. Okay lang. yung mga pasta Okay lang. sa mga mamahalin talaga. Okay lang naman. Gusto rin namin na mag-try ng ganyan, pero hindi pa sa Sayang kasi. ngayon. Sayang Di din. pa ngayon. Kasi syempre yung ako pa lang din nagpo-full time. Pero syempre makakaluwag-luwag na kami pag may full time na si Marvin. Sabi nga nila, sa una lang daw mahirap gawa ng si Totoo. Marvin. Yun. Super hirap talaga nung na-experience namin last year ni Marvin, guys. Kung napapanood naman ng ibang matatagal na nanonood sa amin, talagang kita nila yung hirap namin ni Marvin last year talaga. Yung tipong si Marvin talagang nagsusunog ng kilay yun sa pag-aaral. Tapos, Trabaho pa. nakakapag-focus ka pa ng kaunti doon kasi kaunti lang yung oras mo talaga dati. Kailan ka ba nag-start yung lampas 20 hours? Ito lang. This year lang, no? Oo nga pala, this year lang. Ayun, kaya pala medyo nabawasan yung pag-aaral mo kasi mas madaming oras mo na din sa trabaho. This sem. Kasi last sem, ano lang talaga siya eh, Pagod. 16 hours lang. Ay, ngayon, lampas ka na ng 20 hours, no? Ayun, mahaba na yung pasok ko niya. Pero may day off naman siya kahit papano na isang araw. Nakakapagpahinga talaga siya. Ayun. Tingnan nyo naman, medyo tumaba na talaga kami dahil medyo Medyo? mataba pala talaga. Nakaluwag talaga kami talaga ni Marvin mula nung nabayarin namin last tuition niya. Ayun. 'Di ba? November ba yun, Day? November. Kanina nga yung nakausap namin si Kuya Jeremy. Sabi niya, 1 month daw siya bago nakakuha ng trabaho, di ba? 1 month. Tapos sabi Buti nga niya, isang buwan nga lang. buti nga daw nakakuha agad siya ng full time na 1 month. Ang ano nga lang, yung oras ng biyahe niya, 2 hours. Yun. Kasi sa buwan pa si Kuya, tas Eglinton. Tiis-tiis lang talaga. Para nga, siya, tuition nga daw, yun sabi ni Kuya. Kasi yung naipon daw nila sa Middle East daw, na pambayad lang din daw nila sa pang-asikasyo saka sa tuition. Tapos, syempre, pagdating mo dito, expenses pa rin, hindi mawawala yung expenses. Kaya sabi ni Kuya, ang mahal din kasi ng cost of living dito sa Canada, no? Sabi, oo Kuya, kaya ang hirap nang wala kang trabaho, lalo na kung madami kang binabayaran talaga. 'Di ba? Kung halimbawa, ang dami mong kumuha ng sasakyan, nagsabay-sabay, kumuha kang bagong phone, kumuha ka rin ng laptop, Okay lang, mga basta ganon. basta babudget mo lang. Yun lang naman yun. Pero syempre, depende pa rin yun sa nasahod mo, 'di ba? Kayo kung may maipon naman kayo, go lang kayo. Kuha kayo sasakyan, ganyan. Kuha kayo bahay, motor, no. Motor. Hindi, basta kung, ayun nga, pero isipin nyo rin para kung ma-lay off. Oo, kasi may time talaga na nagle-lay off sila kapag medyo mahina talaga yung Pero kung wala naman, lay off, diretso, kuha kayo, okay lang. Pero syempre dapat meron silang nakatabi na parang 3 months, 6 months na parang emergency. 6 months, No, yung ganyan. Kasi yun yung balak namin na 6 months, no. Mag-iipon kami ng pang 6 months na if ever mawalan kami ng trabaho, meron kami magagastos ni Marvin. Kasi ang hirap na, 'di ba? Kahit sabi mo madami kaming kakilala rito, hindi naman kami basta-basta parang hihiram ng pera. Meron nga nag-o-offer sa amin di ko na imikin name, basta may nag-offer sa amin na if need daw namin ng pangdagdag sa tuition ni Marvin, willing daw siyang pahiramin kami ng pera. Tapos sabi ko, kinaya naman namin. Kaya sabi ko, ay hindi na po. Kaya naman po namin kahit papaano, konti na lang po yung kailangan naming amount para maipon namin yung tuition. Kasi nakwento ko kasi na meron kami mga kakilala na wala pa silang pang tuition, kulang pa yung tuition nila. Talagang grabe ang hirap. Ang hirap nun sa kanila kasi kung saan na sila umuutang para lang dun sa tuition nila. Lalo na last sem na yun eh. Last sem na yung babayaran nilang tuition. Sayang naman kung hindi nila mababayaran, diba? Tapos yun, nakwento ko. Tapos kung kami din nahihirapan. Nahihirapan naman kami kasi nga dahil nga sa pagtatrabaho, kailangan talagang magtipid para lang maipon. Pero at least, hindi nagtipid eh. Hindi, kasi nagtipid kami sa pagkain. Hindi yung tipid na
hindi kami nagluluto kasi kami dito sa bahay. Hindi kami masyadong kumakain talaga last year sa labas. Nito Oo, lang, kung hindi. makikita mo ngayon, lagi. Ito lang no? Oo. Then after talaga nung last tuition. Last tuition, Yun, nakapagbayad kami ng last tuition. Hindi Kumakain pa, sa labas. after nung pamimili namin yung balikbayan box kasi syempre inipon pa namin yung budget Oo nga. namin para sa pambalikbayan box. Tapos Ngayon na tayo magastos yun. No? dito lang kami nakagastos-gastos nga Ngayon, kasi enjoy medyo na konti. nakakaluwag-luwag na kahit papaano. Lalo na pag nagka full-time si Marvin, sobrang laking bagay na noon. Sabi nga nila sa amin last year, nako, ang dami nagsasabi sa amin, pag nakagraduate si Marvin, magagaan na yung buhay nyo kasi si Marvin nag-aral siya dito, madaming daw trabaho na lalapit kapag nakapag-aral daw. Nako, pero depende pa rin. Kasi syempre hindi naman yung trabaho ang lalapit sa talaga eh. Ikaw ang maghahanap talaga ng trabaho kahit saang Hindi totoo yung kahit saang hanap mo pa nga, 'di ba? Hindi naman agad-agad din ikaw makukuha. Sa amin electrical, hirap din makahanap kaya. Sobrang hirap. Yung mga yung Inisip lang nila na, uy, electrical. maganda yan, maganda Mabilis sahod. lang yun, mabilis yung mga ng trabaho. Wala kayong magiging sahod niyan, Hirap ganyan. Hindi Oo. nila inisip na madami na rin competition kaya. Ayun. Diba ngayon dati natin mga kasama dun sa work natin, after 1 year bago din sila nakakuha ng magandang trabaho, konektado. 1 year ng nila, pagka-graduate nila, nag 1 year pa din sila sa fast food pagiging yung manager kasi kailangan nga ng points pag-apply ng PR. Tapos ayun, after 1 year na nakompleto na nila yung oras na kailangan nila para dun sa apply ng PR, nakakuha na sila ng magandang trabaho. Meron sa bangko, meron sa downtown, naka-office, 'di ba? Ano lang talaga, tiis lang, tas mag-intay lang talaga. Kasi 'di ba nga, sabi kasi ni Bobby, kapag nagmamadali, lalong hindi hindi dadating. Parang ganon, o 'di ba? Ganyan. Tsaka sa akin yung hindi ako sanay yung work tsaka aral. Work-aral. First time naman nangyari sa akin yun eh. Siguro marami rin kami ganun. Masarap lang buhay niya dati nung college. Wow. Hindi, lahat naman tayo sa Pilipinas, hindi naman sanay na trabaho tsaka aral, di ba? Oo, konti lang. Konti lang yung lang. mga ganun. Kasi sa Pilipinas, kapag nag-working student ka, sabihin nila, mahirap ka, ganyan. Ganyan ang mindset ng sa Pilipinas. Dito okay lang Ang eh. tactic lang talaga sa pag-aaral, magpondo kayo sa una. Hindi sabi sa akin dati. Paano pondo? Mataas grades muna nung una. Para pag patapusan ng SEM, kahit konti na lang Hindi ka na Oo, naghahabol. hindi na kakaba-kaba na lang. Ganun ginagawa ko nung first 3 SEMs eh. Tapos ngayon, ayun. Ganun. 'Di ba? At least nakasurvive naman kami ni Marvin kahit papaano. Tapos ayun, hindi naman namin akalain talaga ang dami pala nanonood sa amin ng mga bagong dating na din. So, sa amin sila nakakakuha daw ng idea. And sinishare lang naman namin din yung experience namin. Hindi totoo naman yung mga experience namin, kung paano namin binudget yung pera namin, kung paano namin nagawa yung ganto, ganyan. Syempre, Kasama naman kami. oo, sa tiis lang kasi talaga, yun nga si Kuya, 8 hours, madaling araw yung trabaho niya, 6 a.m. na siya umuwi. Sabi namin, tiis lang talaga Kuya, at least mayroong work, 'di ba? Kasi nga may tuition na kasi ang hirap talaga. Lalo na, buti na lang daw may kakilala siya dun sa company, 'di ba, be? Oo, tapos si Lalayka, siya yung asawa niya, nakwento niya kasi sa akin na sa Walmart, medyo, 'di ba, minsan kasi sa Walmart nagbabawas sila ng oras, lalo na pag mahina talaga. Pala yun, hindi ko lang Kasi si Ate Nicole ganyan din, supervisor siya, tapos nagbabawas daw ng oras, hindi nakukumpleto, kaya ang hirap talaga pag ganyan, pag nagbabawas ng oras, talagang kakapusin. Buti na lang yung asawa ni Laika nakakuha ng full-time na trabaho sa factory din. 12 hours siya. Ang laking tulong nga daw nun sa kanila kasi syempre 12 hours yun. Ang nga lang, super layo din. Parang ganun din. Mula dito sa Scarborough, pupunta siyang Vaughan. Diba? Oo. Yun lang. Tiis-tiis lang. Pero at least, diba? Hindi. Wala kami income. Na-income. Pagbayaran niyo yung bills, nakakain kayo, ganun. Kahit pa paano. May ipon pa rin naman yun eh. May ipon yan. Diba? Lang talaga. Budget ng budget. Budget, tiis-tiis lang talaga. Kasi,
Ang sarap kaya sa piling. Yung last year, di ba, sobra talaga yung pagtitaste namin ni Marvin. Tapos ngayon, nakakapag-enjoy na kami. Yung hindi na kami masyadong nag-iisip. Kasi dati talaga, Beno, pag nagkain kami sa labas, talaga nagko-compute na agad kami kung magkano na lang matitira dun sa inipon namin. Pag nag-grocery kami, kaya ganun. Eh, yun nga, sobrang limit lang talaga namin kumain sa labas. Talagang luto. Kung makikita nyo yung mga vlog ko dati, talagang ano tayo, parang nagluluto serye habang nagluluto ako, kwento ako ng kwento. Yung nagluluto ako ng pinagsasabay-sabay ko ng, halimbawa ngayon, nagluto ako ng 3 klase ng ulam. For 1 week na namin, yun, init-init lang. Ganun na uli mangyayari kapag nagka full time na si Marvin, guys. Magluluto na ako ng mga ulam kasi kailangan niya mag-pack lunch din. Magpa-pack lunch din Oo. ako. Mag-e-egg ka ba? Hindi ko pwede. Hindi. Mapagod kasi yung trabaho ni Marvin. Kasi yung trabaho ko medyo magaan pa. Kaya kahit nasasanay na ako na egg lang yung kinakain ko ng lunch ko. Pero once a day pa rin ako kakain ng kanin. Yun. Once a day. Eh di ano na nga, tuwing tanghali, pag lunch mo na nga, yun nga yung kung ano yung lulutuin ko. Tapos hapon, ano na lang. Eh di mas makakatipid pala tayo no. Kasi lagi na akong dito na magluluto eh. Luto-luto. Ay, oo nga, dadating nga pala sila mama, eh di, wow! Ang sarap ng ulam niya. Hindi mo kanin din. Ay, sus, narinig ko na Tanghali yan. lang, tanghali lang ako. Kasi pag nandyan na, syempre medyo gagaan pala tayo. Gagaan sa pakiramdam kasi lagi kami pagkain ni Marvin. Kasi lagi, pag uwi, lagi na lang iniisip kung ano yung ulam. Ang hirap mag-isip ng ulam. Lagi, anong ulam? Anong gustong ulam? Lagi na lang, dapat naglilista talaga kung ano yung mga lulutuin. Kasi minsan nasisiraan eh. Di ba, be? Kasi Sobrang dami. sa daming grocery tapos hindi alam kung anong lulutuin, hindi na alam kung anong uunahin. Alam mo naman lulutuin mo eh. Hindi, nagkaroon Kaya ka bumili ng Nagkaroon ano nga tayo ng may event kasi. Tapos na-invite pa tayo sa labas kaya minsan hindi ko naluluto. 'Di ba? Nagkaroon ng parang kainan dito sa amin kasama yung mga kaibigan ko. Yung mga bitbit nila iniwan nila dito. Eh di hindi ko nagalaw yung mga grocery ko diyan. 'Di ba? Ang dami nating inuubos nung nakaraan. Mga pagkain tapos may pinuntahan ata tayo, may bitbit din tayo pauwi na pagkain. Kaya hindi ko na hindi naman pwedeng luluto ako tapos meron pa rin tayong pagkain diyan. Ayan. Tingnan naman itsura ni Marvin. Na-stress na ang itsura. Pero sa susunod, hindi na sa pag-aaral lang stress, sa trabaho na. Pero sana yung trabaho mapuntahan ni Marvin, hindi siya ma-stress tulad ko. Hindi kasi talaga ako stress sa trabaho ko, guys. As in, ang ganda kasi talaga ng company namin. Napakababait talaga. Kaya kanina kinausap ako nung sa HR. Kasi nag-a-ask kasi siya kung gusto ko daw maging regular doon. Kasi sinabi ko 5 months na ako. Tapos sabi niya sa akin, sabihin ko daw na gusto ko daw maging regular. Sabihin ko daw dun sa HR. Tapos nahihiya ako kasi parang ganun pala dito. Pag gusto mo yung mga ganyan, may ide-demand ka, pwede mo sabihin. Lalo na kung medyo matagal ka na. Kasi sinabihan din ako ng mga regular na... Di ba may isa doon 7 months na? Hindi, regular na sila. Ako na lang regular. Na? Lahat sila regular na, ako na lang. Siya kayong dalawang magkapatid na Pilipinang bago. Oo, yung panggabi na. Oo, yung panggabi. Tapos ayun nga, tapos sinabihan din ako nung panggabi, nasabi nila sa akin, magpa-follow up na daw ako ng pagiging regular. Tapos nahihiya ako. Hindi ako sanay kasi syempre sa Pilipinas hindi ka naman nagdedemand ng mga ganyan-ganyan, di ba? Sila kusang nila kung gusto ka nilang irregular. Kaya ng iba, di ba, kapag matagal na rin sila sa company, nagdedemanda rin sila ng dagdag sahod. Tapos kung hindi aalis. Kung kailan aalis, saka lang nila o-offeran kasi alam nila na magaling magtrabaho, magandang magtrabaho, kaya ayaw nilang mawala sa company nila. Kaya ibibigay nila yung gusto nung tao na amount ng kanyang sahod. May ganun naman, di ba? Di ba nakwento nga yung pinsan mo, be? Pag magre-resign siya dun sa company, offeran siya ng malaki para mag-stay. Ganun daw ang mga technique. Yan. Pag tagal-tagal, halimbawa, pag talagang maganda na talaga yung mga experience mo, pag demand na talaga ng mga malaki-laking sahod. Kasi syempre, pag lumalaki na yung pamilya mo, kailangan mo na din ng mas malaking income. Syempre. Ang hirap naman ng hindi tumataas yung income mo, di ba? Lalo na
Pagla... Mahirap nga yun. Hindi, kahit sabihin mo, i-compete mo yun, mahirap nga yun. Kahit sabihin mo may natatanggap. Mahirap nga. Oo, kasi pamahal lang Pero pamahal pwede, din sa sakto lang. bilihin. Kaso hindi ka mabubuhay na yung buhay na gusto mo. Pero, kaso sakto lang yung paycheck to paycheck nga lang. Ang hirap Pero naman hindi ko nun. alam. Hindi ko pa naranasan eh. Kasi gusto natin makapag-enjoy din naman tayo kahit papaano. Yan. Goal din namin makapag-travel. Magkabahay din, magkasakyan yun nga. Sarap kaya sa feeling din yung mga travel. Pero hindi pa kami nakapag-travel ni Marvin. Kung makapag-travel kami guys, first time yung para magta-travel kami ng ibang lugar. Kasi sa Pilipinas, mula nang umuwi si Marvin, mula na naging kami, nag-business kami, yung travel lang namin, sa lugar lang din nila. Sa Los Baños, sa Laguna, tapos sa lugar namin, Mauban, Lucena, may bibilhin pa, kaya napunta Lucena, pang ano dun sa paninda namin, ganyan. Travel Tapos pumunta tayong Manila, kaya kami pumunta ng Manila, kasi nagtrabaho din kami. Ganon. Dapat ngayon, hindi pa kasi ako nakapunta ng Tagaytay, guys. Tanda ko na, hindi pa ako nakapunta. No, si Marvin, sila Marvin, parang sa isang taon, ilang Okay lang beses yun. nakapunta. Yung mga Canadian nga, di pa nakapunta sa Tagaytay eh. Nag-promise pa to sa akin. Dadalhin niya daw ako ng Tagaytay bago daw kami umalis ng Pilipinas. Umalis na lang kami sa Pilipinas, hindi niya ako dinala sa Tagaytay. Sabi mo nun, di ba? Dadalhin mo ako. Kaya ayun, guys. Madami kaming gustong mga galaan din ni Marvin. Pero syempre, pag gusto mong gumala, kailangan talaga may pera ka din, di ba, bebe? Tapos, ayun nga, guys. Siguradong pag nagka-work si Marvin, mas malaki talaga yung sahod niya. Kaya, ayun. Boss! Gaganyan na tayo, boss. Baka naman. Pero syempre, si Marvin pa rin talaga magbabudget ng lahat ng expenses namin kasi mas magaling siyang humawak talaga sa akin ng pera. Bali ako na lang, tutulong ako sa pag-iipon. Yan. Pero sa mga grocery, kung anong mga kailangan bilhin, ako ang nasusunod dyan. Diba? Kasi ako ang nagluluto. Pero next month, kasi ilang weeks na lang, no, dadating na sila mama. Wow, Guys, baka may mga ano kayo, 4 weeks suggest kayo na ano mga pwede namin ipadala, na blanco talaga ako kung ano yung mga nakakamiss sa Pilipinas na Mga ipapadali. daing, ayan. Ayun, nagpaano ako, gusto ko yung daing, tapa, tapos Tapa. tinapa. O yun, tinapa, tapos yung dried pusit. Ang sarap pala nung dried pusit, guys. First time ko makatikim. Ikaw, first time mo ba yan? Hindi, nakatikim ka lang ganon? Ayun, first time ko kasi makatikim nun at nasarapan talaga ako kaya gusto kong magpadala nun. Tapos yung pili tart, guys, na mabenta dun sa ano namin sa Quezon. Tapos ano pa ba? Pansit habhab. Mayroon pa akong pansit habhab dito, di ko pa maluto. Babalakin ko, hatiin. Hindi namin maisip kung ano yung mga pwede namin ipadala. Oo nga, plano mo. Ha? Wala pa rin yung habhab mo dyan. Lulutuin ko nga. Baka may masuggest kayo anong mga pwede pa namin ipadala ni Marvin papunta dito sa Canada. Kasi nabiblanko talaga ako kung ano pa mga pwede nang padala. Kasi sayang din yung ano nila mama. Dalawa silang 23, 23 kilos. Kaya magpapadala kami ng mga namimiss na namin sa Pilipinas, di ba? Kaya ayun. Insurance pa pala. Oo nga. Ayun pa lang, dami namin nga asikasuhin, guys. Mag-ano pa kami ng insurance nila mama. Magre-renew kami ng ano namin, visa namin kasi malapit na rin mag-expired. Tapos, ano pa mga asikasuhin natin? Tapos yun, puro gala kami. Sana matuloy yung mga gala namin, di ba? Pero hindi kami pwede yung mag-live kami ng 1 week, lalo na hindi pa naman kami regular. Mag-uutay-utay kami kasi maagap naman yung out ko. 3:00. Eh di pwede namin maigala-gali kahit sa downtown, ano ba? Downtown. CN Tower. Yung parang... Toronto pa. Oo nga, no? Canada's Wonderland. Daan pa naman. Pupunta tayo sa Canada's Wonderland. Oo. Ako, sasakay ako. Ay, sila mama. Manood lang kayo. Hindi rin ako nagra-rides eh. Boring nyo naman. Pero may nakukuha naman ata, hindi lahat Basta ako na kaya, entrance. sabi ni Debbie, may express daw yun para daw hindi pipila. O yun. Kasi Doon ako sobrang para dami daw sulit. laging tao dun sa Wonderland. Sulit. Gusto ko yung sa Toronto, so.
Yun, gusto kong puntahan yun. Sa CN Tower, Taas. hindi ko sure kasi yung takot ako sa matataas. Ano pa ba? Siguro doon ako sa gitna, hindi ako pitingin Yung sa Center baba. Island pa. Ay, Center Island. Baka may suggest din kayo guys ng mga lugar na pwedeng puntahan. Kasi ililista na namin yun Yung kahit... sa Taipan Tours pa nga, Tita Remy. Ayun, ibabalak din 3 days namin and 3 days. ano sila mama Bus ng tour. bus tour 3 days. Ayan, para naman masulit nga yung bakasyon Ano ba ba? dito. Sa Niagara din. Tsaka yung bus tour dito sa Toronto ata Sa yun. Unionville pa. Doon kinaklaw. Ay, oo nga, maganda nga Bumisita pala nga kami doon. Hindi pa kami nakapunta doon eh. Visit. Maganda daw doon eh, parang ano ba, Kina Kuya Haks, Kuya Haks, diba? Oo, kaila Ate Arlene. Maganda daw doon eh, lalo pag summer. Ayan, kaya kailangan maghataw-hataw muna kami ngayon Sino pa ba? para nga doon pagdating nila mama ay masulit naman yung bakasyon. Yan. Bakasyon. Sa susunod na kami magbabakasyon ni Marvin, balak din namin yung mga tour na yung 3 days tour. Siyempre si Boss Marvin ang bahala dyan. Lilibre niya si Mrs. Sabi ko sa kanya, date mo ako sa Cheesecake Factory, nakadress ako, naka-heels Kakain nga ako. pa doon, mahal din dun. Gagala pa tayo sa mga mall, daming mall dyan. Gala lang. Oo, gala lang, man. Ayun guys. Mahal yun. Basta ako'y happy. Super happy lang ako dahil naka-survive na kami ni Marvin sa tuition. Naka-survive si Marvin sa pag-aaral niya. Ang dami naming Pero grabe, ang dami ko din inayak last year. Alam mo yan, di ba? May iyak ako sa kanya kasi nahihirapan. Siyempre, Sa basher. basher. Nahihirapan din kasi naman ako kahit sabihin yung para nakita nyo ang lakas-lakas ko, positive. May time talagang nadadown din ako, pero syempre, Tao kay. oo, nakakaramdam naman din ako ng mga ganong bagay. Pero at least may Siyempre, kasama naman normal ako, naman yun, yan. di ba? Kasama ko naman si Marvin. Lalo na minsan, kikita ko ni Marvin, umiiyak ako kasi namimiss ko nga sila mama sa Pilipinas. Kasi syempre, first time nung lalayo ako ng super tagal. Magto 2 years na pala. Eh, ito naman si Marvin, pinakamatagal mo naman, mga 9 months lang, 10 months, di ba? Nauwi ka rin sa Pinas. Sa ano naman? Ako lang. College pa lang ako. Ay, ako naman lagi akong uwi ng uwi. Uwi ako lagi. Ako every week din naman ako. Uwi. After 2 weeks, ganun. Yun. Nakikita ko ni Marvin, umiiyak ako pa nagsiselfone ako eh. Kasi may mga ko sa TikTok, na kasama yung mga parents, ganyan. Sabi niya, Be, bakit? Anong nangyari? Buti na lang talaga yung asawa ko, lagi na lang akong inaalagaan. Ang swerte ko naman sa'yo, uy. So, ayun guys, magpapaalam na kami kasi anong oras na din, matutulog na din kami. May trabaho pa siya bukas, may trabaho din ako bukas. Siyempre, kailangan muna natin unahin yung mga trabaho muna namin bago muna kami maglakwatsa kasi kailangan namin ng budget, yun. 'Di ba? Oh, okay naman yung hair ko. So, magpapaalam na kami, guys. Paalam ka na, Be, dahil Bye! ito talaga ang aking the best bebe. Bye-bye! Bye, guys! Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Thank you po talaga sa lagi pagsuporta sa YouTube channel namin since day 1 na dumating kami dito sa Canada. Bye! Bye ka na, huwag kang masungit.